sabi naman po ng wage board ay kailangan balansehin din naman yung interest ng labor at employer. Your reaction Alam to niyo that? po, 30 taon na po yung sinasabi na kailangang balansehin. Ano po bang pambalanse ang gamit ng Employers Confederation of the Philippines? O di ba? Hindi mo alam yung pambalanse ng Employers Confederation of the Philippines, but you are against it. Heck, you're not even discussing kung ano yung pagbalanse na sinasabi na yun. Hindi. Puro kawawa naman yung manggagawa. Dapat sa kanila to, deserve nila to. Paano mo nga malalaman kung ano yung deserve ng manggagawa kung wala ka naman palang pang-compute doon sa deserve nilang sweldo sa kung ano mang meron trabaho sila? Well, this is Pinoy Extreme and pag-uusapan ulit natin ang wage hike at kung paano inuuto ng kamanggogoyo yung mga Pilipinong manggagawa tungkol sa sweldo. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Sinabi rin po nila na yung barya-baryang yan ay pinag-isipan. Yan po ba ang inabot na pag-iisip ng mga malalaking mga negosyante? Tinitira mo yung computation nila, yet you do not know how they came up with a value. 'Di ba? You just created or assume na yung value na na-come up nila is pangkuripot, pang-aabuso, so on and so forth, without even giving a proof that your claim is what it is. Yung mga Pilipino naman, na minimum wage, oo nga, Eli, tagapagtanggol ng mga manggagawa, yet, they do not know what they are supporting for. Well, hindi ako nagtataka kasi unang-una maraming illiterate sa Pilipinas. And yung illiteracy na yun, yung ginagawa or sinasamantala ng katulad ni Eli San Fernando para lokohin yung mga tao doon sa plataforma nila na wala namang basihan, walang laman. Napakamatapobre naman po ng Employers Confederation of the Philippines. I am challenging them. If you believe that 50 pesos is enough and minimum wage is enough, pag minimum wage tayo lahat, Kinanginang challenge dyan, hindi pinag-isipan. Bakit magmi-minimum wage ang isang empleyado na may skills na worth 50K? Sige nga. Bakit magmi-minimum wage ang isang manager na kayang kumita ng 70K dahil sa skills niya? Sige nga. Malamang hindi talaga kasya sa pangpamilya ang minimum wage because it's not. Hindi siya designed para ipambuhay ng isang pamilya. Kung gusto mong magpamilya, at least man lang iangat mo yung kapasidad mo as manggagawa para tapatan yung needs ng pamilya mo sa kung ano yung kaya mong kitain. Hindi yung patataasin mo ng patataasin yung minimum wage. Anong kapalit? Idadagdag lang ulit yung cost na na-acquire doon sa pagtataas ng minimum wage doon sa produkto na binibenta ng mga kumpanya. Hence, wala ring nangyari doon sa taas sweldo na hinihingi nyo. Hindi nyo kasi alam yan kasi nga puro na lang sarili nyo yung iniintindi nyo imbes na intindihin nyo yung mas malaking picture ng kung ano ba talaga yung totoong nangyayari. Gusto nyo lang ng makasariling intensyon at yan na, nabola kayo ng kamanggogoyo. alam niyo po, kadalasan ang pinakikinggan po ng mga regional wage boards, yung mga malalaking mga negosyante. Not true. Kasi kung ang pinakikinggan lang ng mga wage boards ay yung mga negosyante, edi sana wala na kayong kahit anong increase. 'Di ba? Ang sabihin mo, pinakikinggan lahat ng wage boards yung panig kasi kailangan nilang balansehin yung taas sweldo kasi pag tinodo nila hanggang sa gusto nyo, babagsak ang maraming negosyo sa Pilipinas. Ay, nako. Akalain niyo po, ang hinihingi ng mga manggagawa, 100 to 200 pesos legislated wage increase. So, barya yan, Ma'am Cheryl, yung 50 pesos na yan. At kung gagamitin po ng mga malalaking negosyante na argument yung mga micro enterprises, had they read the Section 6 of the proposed bill, exempted po ang mga micro enterprises. Meron na rin po tayong DMBI law
all BMBE certified micro enterprises hindi po kasama dito sa taas sahod. Ang henyo mo talaga. Eh di nag-create ka ng two-tiered labor market ngayon. Ayaw mo sa provincial rate pero gagawa ka ng dalawang distinction na SME tsaka yung malalaking corporation? Ang henyo mo. So bakit palalaki ang isang SME kung dahil sa paglaki nila mapaparusahan sila by lifting yung wages nila kasabay ng paglaki ng kumpanya nila? Ano yan? Paparusahan nyo yung mga kumpanyang lumalago? Ito pa, hindi mo naisip. Anong pipigil ngayon sa malalaking korporasyon para maging subcontractor? Yung mga SME. Sige nga, para makatipid sa pasweldo. Hindi mo rin iniisip yun. Grabe. Economics graduate. Alam nyo, kung nagre-reklamo kayong mababa yung sweldo nyo dahil minimum wage kayo, walang pumipigil sa inyong mag-upskill. Yung pag-upskill nyo, yung magiging susi para mabayaran kayo ng mas mataas na sweldo at yung sweldo na nararapat sa kung ano yung kaya nyong gawin at napoproduce nyo. Hindi yung patataasin nyo ng patataasin yung minimum wage and at the same time, wala naman kayo napoproduce na dagdag, anong mangyayari doon? 'Di ba? Magre-reklamo lang kayo ulit pag umabol na naman yung inflation and request na naman kayo ng dagdag. 'Di ba? Unlimited cycle 'yan ng inflation, wage hike, inflation, wage hike. Now what? Hyperinflation. Ay, kaya nga nagtuturo tayo ng critical thinking dito sa Pinoy Extreme. Kasama ng mga extremist natin para iangat yung kamalayan nyo doon sa mga ganyang klase ng topics para hindi na kayo nauuto ng mga ganyang congressman, yung mga ganyang politiko kasi ginagamit lang yung kamangmangan nyo. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.